Nasisiyahan tayo sa kagandahan ng paru-paro. Ngunit bihira lang ang pumapansin sa pagbabagong dinadaanan nito upang ito'y maging kaakit-akit. Ang mga magagandang nilalang na ito ay talagang mapagkukunan natin ng aral. Number 1, matutunan natin ang pagtitiis. All good things come with time. Lahat tayo ay nag-i-evolve. Kahit di natin ramdam yun, with great patience come great rewards. So bakit importante ang pagiging matiisin? Maraming mga kadahilanan kung bakit ang pagiging matiisin ay merong positibong impluensya sa iyong buhay at matulungan kang makamit ang anumang uri ng tagumpay. Isa ang pagtitiis sa mahirap i-develop. Kahit nga red light ay mahirap hintayin. Kapag nakapila sa grocery, nababagot na. The skill of patience can be hard to master, but developing that skill over time can really help you out in your life. Kagaya ng paru-paro, hindi ito diretsyo nang naging ganyan kaganda. Dumaan muna ito sa mga iilang cycle. Ika nga, success doesn't come overnight. Kaya dapat ay maging matyaga ka rin at magpatuloy sa paglalakbay patungo sa pagkamit ng iyong mga layunin. Siguradong maganda ang kinalalabasan nito sa iyong buhay. Kung umaasa ka lang na sana'y madali mo lang makakamit ang mga bagay na gusto mo, masasaktan ka lang ng gusto kung mabibigo ka. Maraming pagsubok ang pagdadaanan mo. Dahil alam mo, lahat ng pinapangarap natin ay hindi libre. Kailangan tayong humarap sa matinding pagsubok. Minsan matatagalan tayo sa pagkuha nito. Yung iba nga ay mananapak pa ng ibang tao para umangat ang career nila. Having impatience can lead you down a road of disappointment and you will eventually give up on achieving that goal. Baguhin mo ang iyong mindset. Makakamit mo rin ang pangarap mo, ngunit kailangan mong magtiis muna. Isa pang importante sa pagkakaroon ng mahabang pasensya ay nagdadala ito ng kapayapaan sa buhay. Kapag wala kang pasensya, hindi lamang ito nagdudulot ng kapahamakan sa iyong buhay, ngunit ito'y makakapagpa-stress pa sa'yo. At ang stress ay masama sa iyong kalusugan. Number 2, matutunan nating tanggapin ang pagbabago. Tanggapin mo man o hindi, lahat ng bagay o tao ay nagbabago. Life is a constant change. Be willing to be transformed. Kung hindi mo tatanggapin ang pagbabago, walang mangyayari sa buhay mo. Itapon mo na ang lumang ikaw upang makaharap mo ang bagong ikaw. Kagaya ng paru-paro, di ba? Bago ito naging paru-paro, nasa loob pa siya ng cocoon, naghihintay ng ilang araw, depende sa temperatura. Wala itong pakialam kung hanggang kailan itong mananatili doon. Kasi isa lang ang alam nito, magbabago rin ang lahat. Makikita rin ng mga tao ang kagandahan nito. Ang buhay ay isang serye ng natural at pusang pagbabago. Huwag mong labanan ang pagbabago. Kapag gagawin mo yan, malulungkot ka lang. Hayaan mo ang realidad na maging realidad. Hayaan mong natural lang na lumaloy ang mga bagay sa anumang paraan na gusto nito. Kahit alam naman natin na pabago-bago talaga ang sitwasyon, karamihan sa atin ay madalas na nag-struggle pa rin sa katotohanan ng pagbabago. Bakit mo kasi pinipigilan natin ang sitwasyon? Mas lalong lumala ang sitwasyon kung hindi mo ito gagawin, kung hindi mo ito pagaganahin. Alam natin na ang proseso ng pagbabago at kung saan ito hahantong ay hindi natin kontrolado. Even the big life changes we initiate often require a magnitude of surrender that we cannot anticipate. Kung hindi mo kayang baguhin ang isip mo, hindi mo rin kayang baguhin ang pangyayari sa paligid mo. Kung merong epektibong preparasyon para sa pagbabago, simulan mo ito sa iyong isipan. At ito yung mga taong willing pang matuto sa buhay. Mga taong naghahanap ng bagong impormasyon upang subukin ang kanilang kakayahan. Kung hindi natin mababago ang ating isipan, talo tayo sa maraming paraan. Ang mas masaklap, kapag ang pinakamalaking pagbabago sa buhay ay dumating upang yanigin ang ating buhay, mabablangko ang ating isipan. Natotrauma kasi ang ating isipan sa mga pangyayaring hindi maganda. Kapag hindi mo sinanay ang sarili mo na tanggapin ang mga pagbabago, mabuti man o masamang pagbabago, mahihirapan ka talagang makabangon kung hahampasin ka na ng matinding kahirapan. In fact, the only way to open to change is to give up a resistance to it. Ang pagbitaw sa mga bagay ay pinakamahirap gawin sa buhay. Bakit ko nasabi? Dahil marami pa rin ang hindi bumibitaw. Simple lang naman ang pagbitaw sa mga bagay na nakakasakit sa atin. Diba? Number 3, matutunan nating bitawan ang mga bagay na nagpapabigat sa atin. Have some fun. Be light and free. Enjoy your daily life. Kaya mo bang gawin yan sa buhay mo? Simply let go and be light. Pero alam mo, maraming taong natatakot bumitaw. Natatakot silang bumitaw sa minamahal nila kahit hindi naman sila mahal.
Kasi minsan maiisip natin, paano kung bibitawan ko ito? O paano kung bibitawan ko siya? Pero kakailanganin ko pala bukas. Hindi tayo komportable. Minsan para walang problema, hindi natin gustong magbago. Pero kapag hindi natin gusto, mas lalong mabibigatan tayo. Hindi tayo magiging masaya. Kailangan mong bumitaw dahil sa kadahilan ng nabibigatan ka na. Ganyan din ang paru-paro. Diba? Ang dami nitong binitawan sa buhay bago ito nag-evolve. Bago natin nakita ang kagandahan nito. Alam mo, simple lang naman ang pagbitaw. Nahihirapan ka lang dahil hinahaluan mo ng takot, pag-iinarte, at maraming pagdadahilan. Pero sa oras na bumitaw ka na, gagaan ang buhay mo at magiging malaya ka na. At mas makikita pa ng maraming tao ang tunay na kagandahan ng buhay mo. Para ka lang namang nagtatanggal ng dumi sa bahay nyo. Let go and be lighthearted. Kapag nabibigatan ka na sa buhay, mas madali ring mag-react sa negatibong paraan. Gusto kasi natin, makukontrol natin ang mga bagay-bagay. Pero kapag bumitaw na tayo sa kaisipang yan, magiging malumanay at lalambot ang takbo ng ating buhay. Then you can respond thoughtfully with a smile. You can enjoy the little things and you can laugh even when things don't go as planned. Kapag buo mo ng binitawan ng mga bagay, mapagtanto mo na hindi mo na ito kailangan. Kasi alam mong magbabago rin ang lahat at ang masakit mong nararamdaman ay mapapalitan ng tuwa. Let go of the heavy stuff and then you'll be light. Number 4, matutunan nating gawin ang mga bagay na bukal sa kalooban natin. Katulad ng paru-paro, hindi naman ito galit sa mundo, di ba? Nilikha ito ng Diyos upang maging makulay ang mundo. Hindi naman ito naghahasik ng lagim, di ba? You also fly forward with confidence. Dapat may tapang kang harapin ang bagong pagkakataon. Ang pagkakataon kasi ay parang jeep. Kung naiwan ka man sa una, palaging may bagong darating. Totoo naman, di ba? Hindi lang yan bastang pagkakataon lang. Lahat ng klaseng pagkakataon. You will always be presented with fresh opportunities. Pero ito lang ang sasabihin ko sa'yo, kahit anuman ang hinahabol mo sa buhay, kung palaging may bagong pagkakataon, palagi ring may bagong pagsubok. Katulad ng mundo natin, hindi lang palaging paru-paro ang ating nakikita. May mga langaw din, mga langaw na kakain sa paru-paro. You need to develop a clear vision of what you want. Isipin mo na makakamit mo ang pangarap mo. Isipin mo na may pagkakataon ka pa. Hindi ito isang halimbawa lang. Talagang isipin mo ngayon. Kung gagawin mo yan, pinapaaktibo mo ang iyong isipan na kumilos. At itutulak ka nito na kumilos din. May ibang tao na pagsasabihan ka na sapat na daw ang pagiging positibo. Hindi yan sapat. At hindi ko yan sasabihin sa'yo. Dahil hindi yan totoo. Bibigyan kita ng halimbawa. Kung naliligaw ka sa kagubatan, makakahanap ka ba ng daan sa pagiging positibo lang? Hindi. Kailangan mo ng mapa. Kailangan mo ring kumilos. Ang magagawa lang ng positibo ay kahit naligaw ka na, ay masaya ka pa rin. Pero yun nga lang, ay hindi ka pa rin makalabas. Kailangan mo ng mapa sa buhay. Kailangan mo ng gabay. Siyempre, kailangan mo ring kumilos. Kung gusto mong makamit ang pangarap mo, kung gusto mong makakuha ng magandang trabaho, kung gusto mong mapapasayo ang crush mo, makukuha mo yan. Hindi lang dahil sa pagiging positibo, kundi kasali dito ang pagkilos mo. To fix your way of thinking, you need to envision a detailed desired outcome of what you want. Once you've done that, you've got to take massive action towards that desired outcome. Number 5, matutunan mong mamuhay ngayon. Pabalik-balik ko na itong sinasabi. Mapapress ko lang ng isip. Live in the present moment. The present moment is a gift for us to enjoy. Palagi na natin itong naririnig kung saan-saan. At palagi na natin naririnig ang benepisyong nakukuha natin dito. Napakasarap mamuhay kung mababa lang ang antas ng stress natin. Diba? Pero paano tayo makapokus sa buhay natin ngayon kung takbo ng takbo ang ating isip tungkol sa hinaharap natin, tungkol sa nakaraan natin? Bakit nga ba tayo nag-aalala? Ano ba ang pag-aalala? Ito yung namumroblema ka, tapos ang mga pinuproblema mo ay madalas hindi ka panipaniwala. Nag-aalala tayo sa mga problemang hindi naman nag-i-exist. Kung nag-i-exist man, hindi na natin binitawan. We have difficulty dealing with uncertainty, which is a normal part of life. Siyempre naman, may mga problema talagang hindi nakakatuwa. Tulad na lang ng malubhang karamdaman. May mga problema na hindi natin inaasahan. Kaya't mahirap talagang hindi mag-alala. Pero hindi imposibleng kumalma. Matuto kang pakalmahin ang iyong isipan. Kapag pinakalma mo ang iyong isipan, magiging klaro ang iyong pananaw.
The reason some problems seem so daunting is that our mind is racing so fast that we cannot see things as they truly are. Kapag hindi natin klaro ang mga bagay, lumilikha ang utak natin ng sariling senaryo. At ang senaryong yon, kadalasan ay hindi mangyayari. Kapag kasi kalmado lang tayo, mas makakapag-isip tayo ng maayos. Makakabuga tayo ng maayos na mga salita. Kung hindi ka panipaniwala ang mga iniisip natin, mas lalo tayong maguguluhan. At mas lalong hindi natin makukontrol ang ating emosyon. Mag-focus ka sa solusyon, hindi sa mga problema. Some people tend to be more solution-oriented and others more problem-oriented. Kung hindi ka naman problem-solving-oriented, huwag kang mag-alala. Maaari mong sanayin ang sarili mo na kumalma pa rin. Ang pinaka-importante sa lahat ay patuloy ka pa rin lumalaban sa buhay.